napag-usapan natin ang patungkol sa pagiging bold nitong si Benimaru dahil nasa kamay niya ngayon ang kapalaran nitong Saryon. Maging si Rimuru ay walang magawa ngayon para iligtas ito. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Huminga ng malalim itong si Benimaru kasi kapag nag-fail itong kanyang plano ay isa itong malaking disaster. Mawawasak ang buong mundo. Nagtiwala na lang itong si Benimaru na hindi siya bibigyan ng kanyang lord na si Rimuru ng isang task na hindi niya naman kaya. Nakatingin kay Benimaru ngayon ang lahat ng mga members ng Magus. Siya ngayon ang center of attention. Kaya nagsalita ulit itong si Almesha na inuulit niya daw. Ine-entrust niya daw kay Benimaru Dono ang command sa lahat ng kanilang mga Magus soldiers. Kung meron daw kahit isa sa mga ito na merong objections, ay mag-step up na daw ito ngayon. Ini-intimidate nitong si Almesha itong mga Magus niya. Kaya wala nakapag-object sa mga ito. And with no time to lose, ay nagsimula na itong si Benimaru. Nagbigay na siya ng mga orders, one after another. Even though hindi niya naman talaga mga subordinates itong mga ito, umaakto siya na parang siya ang boss nila. Usually, may inis dapat itong mga Magus sa kanya. Pero nakita kasi ng mga Magus ang pagiging reliable niya na isang commander. Kaya imbis na mag-complain itong mga ito sa kanya, naging masaya sila na sumunod sa kanyang mga instructions. Dahil dito, nakapag-build ng isang magandang reputation itong si Benimaru. Ngayon, punta naman tayo sa may perspective nitong si Rimuru. Habang papalapit sila sa may Saryon, dahan-dahan na nakikita nitong si Rimuru ang napakalaking sacred tree. Sobrang laki daw nito. Kahit na malayo pa naman sila, kita na agad nila ito. Pero kahit daw ganun pa kalaki itong sacred tree, wala daw itong palag laban sa may fury nitong si Milim. Napakalakas daw nitong Demon Lord na ito. Ang dahilan lang daw kung bakit safe pa ngayon itong kanilang planeta dahil sa efforts nitong si Velgrind na i-mitigate ang mga damages. Gamit ang parallel existence ni Velgrind na merong 70% siya nagkakas ng barrier. Ang remaining 30% daw ng kanyang power ay nasa isang parallel existence niya na inilagay niya naman na guide nitong si Masayuki. Ngayon, nagtanong itong si Rimuru dito na sa tingin daw ba nitong si Velgrind kaya niyang protektahan ng sacred tree laban sa gagawing atake ni Milim. Kaya sumagot itong si Velgrind dito na still ay napaka-bonakid daw nitong si Rimuru. Nakikita daw ba nito ngayon na hindi pa ganun kaseryoso itong si Milim pero kinakailangan niya nang gawin ang best niya para ma-maintain ang kanyang star barrier. Kaya lalo na daw kapag naging out of control na itong si Milim dito, maging siya daw hindi kakayanin. Dahil kagaya nga ng napag-usapan natin, itong si Milim ay kayang kontrolin ng Stardust at wala daw kahit na anong barrier sa mundong ito ang kayang tumapat sa Dragon Nova ni Milim ng head-on. Kaya nagsalita itong si Rimuru na bakit parang meron daw siyang nabalitaan na nagawang mai-reflect ang Dragon Nova one time. Sumagot naman itong si Velgrind sa kanya na kasi that time daw hindi seryoso si Milim at in the first place hindi daw kayang mai-reflect ang mga Stardust. Gusto ko nga pala humingi ng pasensya kasi more than 1 week akong hindi nakapag-upload. Medyo busy kasi talaga ako ngayon, prelims exam namin. Kaya babawi na lang ako sa mga susunod na linggo. Also, may nakita na ako mga illustration ng volume 22. Bala ko rin siya gawa ng content pero wala pa ako nung light novel mismo kaya hindi ko pa rin alam kung ano ba yung mga nangyari. Pero parang may nabalitaan ako na tinalo daw si Falduin ni Diablo. Anyway, balik tayo sa may video. Wala silang kayang gawin ngayon laban sa may Dragonoid na ito at ang pwede lang nilang magawa ang masira ang control nitong si Feldway. Bago pa nitong si Milim masira ang mundo, ang plano daw kasi ni Shell Sensei i-gather ang lahat ng mga possible forces at sabay-sabay itong mga ito na paatakihin kay Milim para daw makuha ang atensyon nito. At once na distracted na itong si Milim, tsaka susubukan nitong si Rimuru na in-neutralize ang powers nitong si Feldway para mawalan si Feldway ng control kay Milim. Kasi although under control nga itong si Milim, hindi daw perfect control ang control nitong si Feldway. At confident daw itong si Shell Sensei na kaya nilang pakawalan sa pagkakakontrol itong si Milim. Ang kailangan lang talaga nila ngayon ang ma-distract itong si Milim kahit na saglit lamang. Inakala ni Rimuru na pwedeng si Velgrind ang gawin niyang distraction kay Milim.
Pero unfortunately, hindi pala pwede ni Belgrind na bitawan ang inikas niya na barye dahil once na mangyari yon, magko-collapse ang buong planet. Kaya desperado na ngayon itong si Rimuru nang bigla siya nakarinig ng isang report na galing kay Shell Sensei. Sabi ni Shell, good news daw. Nakahanap daw siya ng isang factor na pwedeng magpataas ng probability of success ng kanilang operation. Nagulat itong si Rimuru sa may balita na ito, kaya pinagpatuloy niya sa pagre-report itong si Shell Sensei sa kanya. At sabi ni Shell, na-confirm niya daw ang presence nitong sila Demon Lord Leon Cromwell at Zelario in the vicinity of their destination. Napaka-convenient daw na nandito itong mga ito kasi balak daw niya na kumbinsihin itong dalawa na makikooperate sa kanya, kaya hinihingi niya daw ngayon ang permission nitong si Lord Rimuru na mag-proceed sa kanyang plano. Napaisip naman itong si Rimuru dito na of course okay lang naman daw sa kanya, pero bakit daw kasama itong si Zelario sa kukumbinsihin nitong si Shell Sensei? Hindi daw ba alagad dito ni Feldway? Kaya nag-reply itong si Shell Sensei dito na wala daw dong problema, siya daw ang bahala kasi sigurado daw siya na makikikooperate ito sa kanila. Hindi alam ni Rimuru kung saan nanggagaling ngayon ang confidence nitong si Shell Sensei, pero siguradong good news ito dahil sobrang positive itong si Shell Sensei dito. Kaya ngayon punta tayo saglit sa may point of view nitong sila Zelario. Sinabihan itong si Zelario itong si Leon Cromwell na atakihin siya nito gamit ang kanyang full power kasi once na mangyari yon kailangan niya rin na mag-exert ng isang malakas na force para i-defend ang kanyang sarili. Gusto malaman itong si Zelario kung gaano ba ka-effective ang ultimate dominion nitong si Feldway sa kanya kapag gumamit siya ng mataas na level ng power. Nagkaroon kasi ng idea itong si Zelario nang dahil rin kay Leon kasi once rin ito na naging under nitong si Feldway, pero malaya na ito ngayon. Hindi niya alam kung paano yun nangyari, kaya balak mag-experiment nitong si Zelario kung paano papakawalan itong kanyang sarili. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.